Ang dami-dami ninyo, tapos parang banghinaan. Good morning po. Papuri po sa Panginoon. Sino po ang first time na nakabalik sa bahay-sambahan? Ayun. So, congratulations po at kayo ay unti-unti ay nakakabalik para po sa ating pong sama-samang pagpupuri at pagsamba sa ating pong Panginoon. Purihin natin ang Panginoon dahil ngayon ay narito tayong buhay, ligtas at patuloy pa rin niyang pinagpapala sa kabila ng mga bagyo na naranasan natin. Sunod-sunod na mga bagyo na naranasan ng ating pong bansa, ng ating mga kababayan, and even us dito sa Rizal. Marami ang mga na-stranded, mga binaha, walang maisuot, maraming nasirang kabuhayan, billions of properties, diba, ang mga nasira because of that storm. Maraming mga palayan na sana ay aanihin na ng ating mga kababayan ay nalubog pa ng baha, lalo nang walang aanihin ng ating mga kababayan. Ang kanilang mga prutas, mga gulayan ay mga nangasira dahil lang sa mga bagyong ito, mga bubong na mga nagliparan, mga baha na bubong na lang ang nakikita natin sa ibang mga lugar. Diba, napansin niyo yun, yung iba ay 2 palapag, diba? Pero bubong lang ang nakalitaw, ganong kataas ang mga pagbaha. At marami pang mga trahedya na naganap dahil lang po sa mga bagyong ito. Maraming tao hindi pa rin makakain ng tama dahil sa nangyaring karanasan, o yung iba talagang walang makain, hindi makapamuhay ng maayos, walang mauuwian dahil wala na silang bahay, o yung karamihan ay naroon pa sa evacuation center dahil ang bahay nila ay lubog pa rin ng baha. Nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi okay tayo. Pero nalulungkot tayo para sa mga kababayan natin na higit at lubos na nasalanta ng bagyong ito. Di ba na nakikita natin sa mga TV na na-experience po nila? Ating pong hihingan ng pampalakas ng kalooban ang salita ng ating pong Panginoon sa ganito pong mga pagkakataon ng ating pong mga buhay para sa atin at sa mga pwede pang makapakinig nito sa ibang mga lugar. Last week, Rizal Churches of Christ sent financial helps doon sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyong Rolly. Diba? So, nag-send tayo ng mga tulong. Ang Rizal Churches of Christ ay nagkaisa na tumulong at magpadala ng mga tulong para sa mga kababayan natin. After that, tayo naman ang binagyo. Diba? Tayo naman ang dinaanan. Ang ating mga ibang mga lugar natin dito sa Rizal ay mga nasalanta, lalo na yung mga nasa Isabela, Cagayan, di ba? Mga nasalanta yan. Marami tayong mga kababayan na lumubog at talagang nasalanta ng bagyong ito. Alam niyo, may lesson agad na nakita ko. No one is exempted from this storm. Sila kahapon, tayo ngayon, iba naman bukas. Hindi naman yata magandang araw-araw tayo. So, papalit-palit lang naman yung mga na-experience natin. Pwedeng sila ngayon, tayo bukas, sila na naman sa susunod. Ganun lang naman ang buhay natin sa mundong ito. Dapat lang maging ready tayo dahil ang mga ulan, bagyo, baha, alon, at pagtaas ng mga tubig, hangin na nagre-resulta sa pagkasira ng kabuhayan, ng bahay, at pagkamatay ng mga mahal sa buhay natin ay hindi pangkaraniwang bagay. Masakit, pero hindi dapat pagtakhan, hindi dapat magtanong kung bakit nangyayari ito dahil nagaganap talaga yan. Diba? So yung mga ganyang karanasan, because floods, rains, winds, storms are regular features of life. Hindi yan bago, walang dapat ipagtaka. Taon-taon po humigit kumulang 20 bagyo ang na-experience ang mga Filipino. Nauubos nga ang alpabeto Letter U na tayo ngayon, November pa lang. Diba? So, marami pang mga bagyo pwede dumating, baka umulit-uli ng A.
Kasi nagtanong ako, sabi ko, ano kaya gagawin kapag naubos na ang letter? Ay November pa lang. Anong gagawin? Uulit ba ng A? Doon sa mga alam. Uulit nga ba ng A? Diba? Sa dami ng bagyong dumarating talaga sa ating pong bayan. So, talagang ganun. Merong mga bagyong mahina. May bagyong dumarating na sobrang lakas, gaya ni Ulysses. Diba? May mga bagyong katamtaman ng lakas at may mga bagyong paasa. Yung bang inintay-intay mo hindi rumating, ganun lang pala siya. Signal number 4. Actually, baka nga kaya hindi masyadong nakapaghanda ng ating mga kababayan dahil sabi nila, si bagyong ganito, signal number 4 daw tayo, pero di naman natin naramdaman. No? Di ba? Ganun. Kaya pagdating ni Ulysses, di ba? Hindi masyadong maingay ang balita. Ayun, nabulaga tayo sa mga nangyari sa ating pong kapaligiran. So what shall we do para matigil ang ganitong mga bagyo? Diba? Ano ang pwede nating gawin? Napapahinto ba natin ang mga bagyo, mga literal, at mga bagyo ng buhay natin? So paano napapatigil yan? Isang kasaysayan sa Biblia, ang susuriin natin ngayon, isang taong dahilan kung bakit may bagyo at binagyo sila doon sa barko. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. So let us look to a very beautiful but common story in the Bible, the story of Jonah. So tingnan natin ang kasaysayan niya. Honas isa hanggang 2. Sa lipi ni Zabulon ay may isang lalaking Honas ang pangalan. Siya ay anak ni Amitai. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Ninive, ang malaking lungsod, at pagpangaralan mo ang mga taga roon sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan. So napili ng Diyos itong si Honas para magdala ng kanyang mensahe doon po sa mga taga Ninive at bigyan sila ng babala, bigyan sila ng mga paalala na, oy, sumosobra na ang inyong kasamaan, kailangan ng wakasan yan kung hindi kayo magbabagong buhay. So sila ay pedadalhan niya ng propeta na si Honas para pagsabihan ng mga taong ito. So God said to Jonah, go. But Jonah said, no, ayoko. Diba ayaw ni Honas? Sabi ng verse 3, sa halip na sumunod, ipinasya ni Honas na magtago sa Tarsis sapagkat inaakala niyang malayo na iyon kay Yahweh. Kaya nagtungo siya sa Jope at humanap ng barkong papunta sa Tarsis. Nang maibigay niya ang kaukulang upa, sumakay siya sa vapor kasama ng mga tripulante. So pinapupunta siya ng Diyos doon sa eastward, pero nagpunta siya ng westward. Kabaligtaran ng kanyang biyaheng sinakyan. So ang layo-layo, kung dito siya pinapupunta, dito siya nagtungo. So talagang ayaw niyang sumunod. Gusto niyang magtago sa Diyos, sumakay siya ng vapor, ng barko, at naglayag. Diba? At papayag pa naman ng Diyos na makatakas siya sa Kanya. Di po ba? Kaya sabi ng verse 4, ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpalitaw ng malakas na bagyo si Yahweh, ano ba't halos mawasak ang barko. So God sent Ulysses. Diba? A super typhoon. Para po susugin itong si Jonah. So tirik na tirik ang araw, nung sila'y umalis, walang kaabog-abog, nung naroon na sila sa kalagitnaan, biglang dumating ang isang napakalakas na bagyo, and it was God-sent storm. Ito'y bagyong padala ng langit para susugin si Honas. So in other words, this is the reaction of God from the action of Jonah. Ano ang action ni Jonah? Tumataka sa Diyos, sumusuway sa Diyos. Ano ang reaksyon ng Diyos? Binagyo. Pinadalhan niya ng bagyo. So this is the reaction of God from the action of Jonah. In other words, mga kapatid, ito ay bagyo na kagagawa ni Honas. Diba? Sinususog siya ng Diyos. So anong application sa buhay natin? Maraming bagyo sa buhay natin, tayo rin ang may kagagawan. Maraming mga pangit na resulta ang bagyo, tayo rin ang may kagagawan. Diba? Yung mga na-experience natin na sobrang hirap sa pagdating ng mga ulan at mga pagbagyo, bakit nagkakaganyan ang mga resulta niyan?
kagagawan din nating mga tao. Di ba? Tayo may kagagawan yan. Kung bakit nagkaganon si Jonas at ang kanyang mga kasamahan sa barko, kagagawan niya. So ano mang na-experience natin sa mundong ito, madalas, kagagawan natin because of climate change. Di ba? Bahagi yan ng climate change. Pag mainit, sobrang init. Pag umuulan, sobrang naman ng ulan. Di ba? Napansin niyo yun? Talagang ganun ang nagaganap sa ating kapaligiran. Ano po? Dahil sa pagsira natin sa kalikasan. Sabi ng Diyos, ingatan niyo ang aking nilikha. Doon pa sa panahon ni Eva at Adan, ipinamahala sa kanila ang pangangalaga sa kalikasan. Hanggang sa atin, yan ang dapat nating tinatrabaho. Pero anong ginagawa ng mga tao? Sinisira ang kalikasan, kaya naman ang kalikasan, bumabawi siya. Diba? Sa ating mga pagmamalabis na ginagawa sa kanya. Halimbawa, kinakalbo ang mga bundok. Diba? So ano mangyayari pag kinakalbo ang mga bundok? Lahat ng tubig, babagsak, bababa sa mga patag. Diba? Kasi walang sisip-sip na mga ugat. Diba? At kung mapasama pa, yung lupa ay lalambot at maglalandslide pa. Bakit naglalandslide ng lupa? Diba? Dahil walang kumakapit. Dahil wala na yung mga puno. Kaya nagbabagsakan ng mga lupa at natatabunan ng tao. Sinong may kagagawan? Diba? Ang tao pa rin. Kaya lumalala ang karanasan. Ang bagyo, natural yan. Dumarating yan. Noong pa man. Diba? Pero kung maganda ang kabundukan, maganda ang lahat, hindi tayo masasalanta ng lubusan. Ganun ang ibig sabihin, mga kapatid. Tinayuan ng bahay ang mga lugar ng tubig. Tinabunan ang lugar ng tubig, nilagyan ng bahay, nilagyan ng building, nilagyan ng ganito. Ngayon, pagbaba ng tubig, saan siya pupunta? Ang tubig, may lugar talaga yan. Diba? May tamang lugar siya. Kinuha mo ang lugar niya. Saan siya pupunta? Nasa bahay natin. Diba? Ganun ang ibig sabihin yan. Ang tubig nag-i-evaporate akin sa taas dahil sa sobrang init. Pero darating ang araw, babagsak din yun. At pagbagsak niya, saan siya pupunta? Inagaw mo ang kanyang lugar, humanda ka. Ganun ang ibig sabihin niya, mga kapatid. Diba? Ganun ang ipinapaunawa sa atin. Ngayon, magtataka ka, ba't kami binaha? Ba't ganito nangyari sa amin? Ba't ganito? Lugar niya yan eh. Kinuha mo. Diba? Ang tubig naman, paikot-ikot lang yan. Diba? Yung cycle niyan. Bababa, tataas, bababa, tataas. Ganun lang naman ang tubig. Diba? Kaya napakahalagang nire-respeto yan. Halimbawa, mga baradong daanan ng tubig dahil sa pagtatapon natin ng mga basura. O katakot-takot na naman ng mga basura ang makukuha dyan sa mga pagbaha na iyan. Diba ba? At bakit tumatagal ang paghupa ng tubig? Dahil ang mga barado ang mga daanan nito. Diba? Ganun lang naman ang ibig sabihin niya, mga kapatid, sinong may kagagawan? Presidente na naman. Lagi yung presidente may kasalanan dyan. Pero usually, tayo may kasalanan. Tayo ang gumagawa. Wala kasi tayong mga disiplina sa ganung mga kasimpleng mga bagay. Kung saan natin itinatapon ang ating pong mga basura. At ang basura na itinatapon natin, nagbabarayan sa mga kanal na nagkokos ng mga pagbaha. Parang stroke. Diba, nakaranas ba kayo ng stroke? O kaya may kakilala ba kayo ng stroke? Bakit may stroke yan? Kasi yung daanan ng dugo, barado. Diba, sumabog. Ayun, na-stroke ka. Diba, kasi yung mga ugat natin, daanan niya ng dugo. Diba, kapag yan ay nagbara, delikado yun. Kailangan dumadaloy ng tama yung dugo natin para okay ang kalusugan natin. Ganun lang din naman ang tubig. Kung ang tubig ay dumadaloy ng tama, hindi tayo babahain. Hindi tayo masasalanta, hindi aapaw ang tubig kasi dumadaloy siya ng tama. Diba? Ganun ang ibig sabihin. So in other words, si Jonas, siya ay pinayo ng bagyo, kagagawa niya. Nakaka-experience tayo ng malalang resulta ng mga pagbagyo, kagagawan naman natin. Ganun ang ibig natin ipaunawa dito. So anong ibig sabihin? We have full responsibility kung ano man ang nangyayari sa buhay natin.
may pananagutan tayo. Ang tubig ay likha ng Diyos. Dapat siyang igalang, dapat pinararaan, dapat pinapupunta siya sa dapat niyang kalagyan. Natural disaster respect no one. Therefore, it must be respected. Pag hindi natin iginalang yan, delikado tayo. Kahit kaninong bahay yan, kahit sa banal o masama, kahit simbahan yan, o yan ay beer house, kung nakaharang yan sa daanan ng tubig, delikado yan. Diba? Ganun ang ibig sabihin. At syempre, higit sa lahat, bakit tayo binabaha o kung ano man na-experience natin, kasi pangalan pa lang ng lugar natin, bahain na. Kaya napansin yung mga pangalan pa lang, floodway. Ba't kami binabaha? Ba't ganito nangyari sa amin? Anong tawag sa inyo? Floodway. Diba? Walang dapat ipagtaka ron. O, isa lang ang alam kong floodway na di binabaha. Ano? Yung floodway natin dito. Ano? Kasi pag binaha yun, delikado tayo. Ano? Tayo mga nasa baba. So, ganun ang ibig sabihin. Pangalan pa lang. Di po ba? Mga bahain na, tumana. Bakit madalas binabaha ang tumana? Kasi tumana means flat, low, diba? Na mga lugar. O, kaya sila binabaha. Diba? Makati, Kati. Ano ba mga Kati? Diba? Oy, punta ka sa Kati. Yung mga lugar yan ng tubig. Diba? Ganun ang ibig sabihin. Pangalan pa lang ng mga lugar, bahain na. Kaya walang ipagtataka. Diba? Kung bakit binabaha ang mga lugar natin. Another, verse 5, dahil dito, sinidlan ng matinding takot ng mga tripulante, kaya bawat isa'y nanalangin sa kanyang Diyos. Pagkatapos inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ng sasakyan. Samantalang si Jonas ay nahihimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. So habang bumabagyo, may kanya-kanya silang reaksyon. And actually, this human reaction ay reaction talaga ng lahat ng tao pag may bagyo. O, basahin nyo. Unang naramdaman nila, reaksyon ng tao pag may bagyo, fear. Takot. Diba? So, lahat naman, pag bumabagyo talaga, natatakot nervous O, diba, nung pagsapit ng alas 12, alauna ng madaling araw noong pagdating ni Ulysses, diba? O, yan na ang simula ng mga tao, nervous na. Kada kalampag ng yero, kalampag ng punong kahoy, sipol ng hangin, di ba? Talaga namang ninenervous ang tao. Kasi yun ang unang reaksyon ng tao sa mga nangyayari sa buhay niya. Natatakot siya. Ang kailangan lang natin is to overcome that fear. Di ba? But usual reaction niya ng tao, yun siya natatakot. Kasi damdamin niya na nararamdaman natin. Pero kailangan na pagtatagumpayan. Diba? Pangalawa, prayer. Anong ginawa ng mga tripulante? Lahat na nakasakay sa barko, nanalangin sila sa kanilang mga Diyos. Tama ang kanilang ideya, mali ang kanilang tinatawagan. Diba? Pero ang mahalaga, nagrarasal sila. Kasi yun ang reaksyon ng tao pag sila ay pinabagyo. Diba? Tayo naman, diba? Ganun din ang ginawa natin. Habang bumabagyo, tayo mga nagrarasal. Humihingi tayo ng saklolo sa Diyos na, Lord, tulungan niyo po kami. Ito po ang nangyayari sa amin. Sana po tumigil na itong bagyong ito. Diba? So yan ang mga reaksyon ng tao pag sila ay binabagyo. Si Jonas, kaiba ang kanyang reaksyon. Tulog na tulog. Diba? Pero take note, hindi ito tulog ng kapayapaan. Ito'y tulog ng patay Malaysia. Yan ay tulog na parang wala akong kasalanan dyan. Diba? Hindi ko alam yan. Ganun ang ibig sabihin ng tulog. Si Jesus at si Jonas, parehong natulog habang binabagyo sa dagat. Pero may difference. Si Jesus, kung bakit siya natutulog habang binabagyo doon sa gitna ng dagat, dahil meron siyang full trust sa kanyang ama na, okay, hindi tayo pababayaan ng ama. Si Jonas, kaya siya natutulog kasi siya po ay nagpapatay mali siya na parang hindi ko alam ang nangyayari ito. Actually, kung akong magsusulat nito, ang sasabihin ko, hindi siya natutulog. Nagtutulog-tulugan. Kasi mahirap, mahirap matulog pag gano'n ang mga sitwasyon. Di ba, binabagyo. So siya yung nagtutulog-tulugan, mga kapatid. Dahil nagpapatay mali siya, dahil lang sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Di ba ba? So, ganun ang nararanasan natin. Ano po? Talagang hindi ka matutulog kasi kapag pag binabagyo.
Kayo ba natulog nung may bagyo? Kailan ba yun? Nung Ulysses? Diba? Wednesday? Kayo ba natulog kayo? Maraming ampuyan nun eh. Paano ka matutulog pag ganun ang sitwasyon? Diba? Ganun, binabayo tayo ng mga bagyo. So, ang daming puyat pagdating ni Ulysses. Diba? Pero alam niyo, napansin ko, storms are not always bad. Ang pagdating ng mga bagyo, gaya din ng bagyo kay Jonas, hindi laging pangit. Hindi laging masama. Depende lang yan kung paano tayo tumitingin. Diba? Kung paano natin titignan ang lahat ng nagaganap sa paligid natin. Yung madalas kong sinasabi, itim ang tingin mo sa paligid mo dahil itim ang sunglass mo. Blue ang tingin mo dahil blue ang nakasuot mo sa mata. Magiging clear ang tingin mo kung clear ang isusuot mo. Ganun lang ang ibig sabihin niya. Storms are not always bad. Why? Because storms make people remember God. Pag bumabagyo, ang tao nakakaalala sa Diyos. Yung unti-unti nang tumataas ang tubig sa kanilang bahay. Naku po, ang tawag, Diyos ko po, Diyos ko po, Diyos ko po, ingatan niyo po kami. Nakakaalala sa Diyos. Diba? Habang binabagyo ang tao, they remember God. Na hindi nagagawa ng tao pag okay ang buhay. Na hindi natin nagagawa na magrasal sa Diyos kapag okay ang lahat ng sitwasyon natin. Pero habang binabagyo tayo, lahat ng mga Filipino kilala ang Diyos. Napansin niyo? So, storms are not always bad. Hindi tayo masaya dahil sa mga nangyayari, pero nagse-celebrate tayo because we remember God. Dahil sa mga bagyong ito. Diba? Ganun ang ipinapaunawa sa atin. Halimbawa dito kay Jonas, bakit siya binagyo? Para ibalik si Jonas sa tamang landas niya. Para makabalik siya dun sa pinapapupunta ng Diyos sa kanya. Dahil nakakalimot siya sa Diyos. Nagtatago siya sa Diyos. At gusto nang ipaunawa ng Panginoon sa kanya, hindi ka makapagtatago sa akin. Diba? Another, storm makes people realize what truly is important. Alam niyo, pag may bagyo, may mga trahedya, may mga natural calamities, nakikita natin ang tunay na mahalaga. And that is God and your life. Yan lang naman ang mahalaga sa buhay. Diba? Kapag tayo po yung mga binabayo ng mga hirap sa buhay na ito. Diba? Nagkaroon ng mga wise decision yung mga tripulante. Habang sila'y niyuyugyug ng bagyo, anong pinagagawa nila? Itinapon yung mga kargamento. Itinapon yung mga mahalagang bagay. Diba? Para gumaan ng barko at hindi sila lumubog. Hindi nila itinapon ng sarili nila. Ang itinapon nila yung mga kagamitan. Yung mga mahalagang bagay na pinahalagahan nila, itinapon nilang lahat to survive. Dahil ang importante lang kapag merong disaster sa buhay, to survive. Nakita niyo yung marami nating mga kababayan na binaha, nilubog ang kanilang mga bahay. Ano lang ang naisalba nila? Sarili nila at yung damit na suot nila. Hindi na nila naisip yung papeles nila doon sa cabinet, yung kanilang pera, yung kanilang bankbook, yung kanilang magandang TV, yung kanilang sasakyan. Paano bubuhatin yung sasakyan nila sa bubong? Diba? Hindi na nila naiisip yan. Hindi na nila naisip na hanapin yung pera nila na nakatabi doon sa kanilang aparador. Diba? Ang naisip lang nila is to survive. Diba? Ang mag-survive, yun lang naman ang importante. Yun lang naman ang mahalaga sa ganyang mga panahon. Nakikita natin ang tunay na mahalaga pag nasa bingit tayo ng kamatayan. Pag tayo nasa mga hirap ng buhay, pag tayo mga binabagyo, nakikita lang natin yung mga importante talaga. Kaya maganda rin yung mga bagyo na yan. Number 3, storms enable us to do good. Diba? Ang tao, mga kapatid, lalo na kapag may mga bagyong nagdaan, mga bumabait ang lahat. Kasi nakakagawa tayo ng kabutihan para tumulong sa mga nangangailangan. Tayong mga hindi sobrang nasalanta, tayo po'y nagkakaroon ng damdamin na makatulong doon sa mga nakikita nating nahihirapan. Kasi ang hirap din naman sa loob, yung nakikita mo yung mga kababayan mo, di ba? Nalubog talaga yung kanilang mga bahay. Diba? Parang hirap-hirap din panoorin yung ganung mga sitwasyon. Diba? Kaya natutuwa tayo, hindi nangyayari sa atin yun. Diba? Pero nalulungkot tayo sa kanila. At yun yung time natin to help them.
Diba? Ang makatulong tayo sa kanila dahil ang ganitong mga sitwasyon enable us to do good. Diba? Last week, nanghingi tayo ng tulong, tapos nagpadala tayo, humihingi na ulit tayo na baka may mga labis pa rin tayo dyan na mga pwede nating ipagkaloob. Baka di nyo nabasa yung ginawa ko doon sa likuran. Yung box. Wala doon sa likuran. Lingan na nyo. Di masisira ang link nyo. Lingon kayo. Ayan. Yung box na ron. Sharing is caring. Ayan. Huwag kayong mag-una-unahang paghuhulog. Mamaya riyan. Pila lang kayo paghuhulog. Di ba? Para tayo makapagpadala muli ng tulong sa ating pong mga kababayan na higit na nasalanta na mga bagyo, di ba, na nagdaan sa kanilang mga buhay. Simple, konti, maliit, pero malaking tulong. Di ba? Pag pinagsama-sama ng Rizal Churches, di ba? Para po sa pagtulong po natin sa ganyang mga sitwasyon. Di po ba? Kasi mahalaga yan. Diba, yung tayo nakakatulong sa mga nangangailangan. Sabi ko nga, ganyan lang ang buhay. Minsan tayo ang tumutulong, minsan tayo naman ang tutulungan. Diba? Mas maganda na yung tayo na lang ang tulong ng tulong. Diba? Tayo na lang ang bigay ng bigay. At least hindi tayo nasasalanta. And storms enable us to receive help. Alam nyo, pag mayroong mga trahedya, may mga natural calamities, walang mayaman, walang mahirap. Lahat kailangan ng tulong. Diba? Kahit gaano kaganda ang bahay niya, pero bubong na lang ang nakikita, kailangan niya ng tulong at isa lang ang sigaw niya, help! Diba? Lahat tayo isa ang sigaw pag nangangailangan ng ganyang mga sitwasyon, nasa ganyang sitwasyon. Tulong. Diba? Kaya ang mga bagyo, pinagpapantay-pantay tayong lahat eh. Diba? Pinapantay-pantay tayo na kahit sino ka, ano man ang kalalagayan mo, you need help. Kaya hanggat meron, hanggat malakas tayo, hanggat pwede tayong tumulong-tumulong. Kasi darating ang panahon, tayo naman ang mga ngailangan ng tulong ng mga tao sa kapaligiran natin. Verse 6. Nakita siya ng kapitan at ginising, hoy! Tulog ka ng tulog dyan. Pakisabi sa katabi mo, hoy! Tulog ka ng tulog dyan. Gising! Tutulog ang katabi nyo. Si Hunas ang sinasabihan, ha? Si Hunas. Bumangon ka at manalangin sa Diyos mo. Baka sakaling kaawaan tayo at iligtas sa kamatayan. Get up and pray. Sabi nung kapitan ng barko, dito kay Hunas. Actually, mga kapatid, nakakalungkot ito. Dahil yung unbeliever ang nagpaalala pa dun sa believer kung anong kanyang gagawin. Nakakalungkot yun, ano? Yung mga tao sa paligid natin ang nagpapaalala sa mga anak ng Diyos kung anong dapat gawin. Hoy, mga anak ng Diyos, tumulong naman kayo. Aba, nakakahiya yun. Diba? Hoy, mga anak ng Diyos, pray naman kayo sa mga kababayan natin. Nakakahiya naman yun. Dapat tayo ang nagpapaalala sa iba kung anong dapat ginagawa. Diba? Yun ang malungkot kasi madalas sa atin. Tayo ang mga anak ng Diyos pero parang wala lang. Hindi natin nakikita ang ganitong mga bagay sa buhay natin. Ngayon, sabi nung kapitan ng barko, hoy, gising ka na. Diba, natauhan ngayon si Hunas. Diba, teka, ano bang ginagawa ko? Diba, verse 7. Nag-usap-usap ang mga tripulante. Magsapalaran tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang ginawa nila at nabunot ang pangalan ni Hunas. So they investigate. Sabi nila, hindi ito pangkaraniwan. Kasi mga tripulante yan eh. Alam nila ang kilos ng bagyo, alam nila ang kilos ng dagat. Sabi nila, iba ito. Hindi ito basta bagyo. Merong something dito sa bagyong ito. Kaya nag-investigate sila, sabi nila, anong gagawin natin? Anong meron? Baka merong may balang na point dito, sabi siguro nila. Tingnan natin, baka merong may kasalanan dito. Magpalabunutan tayo at ang nabunod, si Hunas. Diba? So, ganun ang kanilang ginawa. Nag-investiga sila. Sabi nila, ano kaya ito? Ano kaya nangyayari ito? So, they concluded, kaya may bagyo dahil kay Hunas. Diba? Kapag may problema, may mga bagyo, may mga dilubyong, mga nararanasan, may mga masasamang epektong nangyayari sa buhay natin, dapat nagsisiyasat tayo. Inaalam natin mabuti bakit nangyayari ito. Napansin yung mga tripulante, yung mga nasa barko, naisip nila, kakaiba itong nararanasan natin. Kaya they think, sabi nila, anong meron? Bakit nagkakaganito? Diba?
So inalam nilang mabuti, nagsuri sila. Mahalagang bagay na ginagawa natin. Sa dami ng na-experience natin, may pandemic, may mga bagyo, at kung anong nagaganap sa ating kapaligiran, na mga pagputok ng bulkan, etc. Lahat ng yan, think. Diba? Mag-isip tayo, ba't nangyayari ang lahat ng ito? Diba? So, kayo na ang magsuri sa inyong sarili. Diba? At hayaan ninyo ang Diyos ay kausapin tayo. Bakit kaya nangyayari ang lahat ng mga bagay na ito? Diba? So, napakagandang mga pagsisiyasa niyan. Ganon ang ginawa ng mga tripulante ito. Verse 8. Kaya't siya kinausap nila, nagsapalaran kami para malaman kung sino ang may kasalanan at ikaw ang napunot. Ano bang ginagawa mo rito? Taga saan ka? So, they interviewed Jonah. Nag-interview sila. Inalam nilang mabuti. Sabi nila, alam mo tol, kami ay nagsuri dito, di namin alam kung anong gagawin namin dahil nagkakagulo-gulo na. So, kami nagpalabot ang pangalan mo lumabas. Taga saan ka ba? Sino ka ba? Anong pangalan mo? Anong ginagawa mo sa barkong ito? Kasi hindi naman siya mangangalakal. Wala naman siya dalang kargamento. Bakit siya nakasakay doon sa barkong yun? Siguro nagbayad siya ng mahal para maisakay siya at makatakas siya sa Diyos. So, nag-isip sila, anong meron sa'yo? Bakit ka narito nakasakay sa barkong ito? Diba? So, siniyasat nilang mabuti si Jonas. At hindi nakapagpigil si Jonas. Verse 9. Ako ay Hebreo. Sagot ni Jonas. Nananalig ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, ang lumikha ng dagat at lupa. Proud pa. Very proud. Ako'y anak ng Diyos. So, parang mga, pero hindi halata. Kasi sumusuwi eh. Diba? Maraming ganyan Kristiyano. Proud na proud Christian ako. Pero hindi halata. Diba? So, ganun ang ibig sabihin dito. Sabi niya, I am a follower of God. Diba? Disobedient pala. Diba? Kasi disobedient siya. Sumuway ako sa Diyos. Diba? Pero ang point natin dito, nagising siya sa katotohanan. Naalala niya that he is a follower of God. Dapat. Diba? Naalala niya na siya anak ng Diyos. Verse 10. Bago pa ito nangyari, sinabi ni Jonas na pinagtataguan niya si Yahweh. Kaya sa malaking takot, pahilakbot nilang sinabi kay Jonas, napakalaki ng ginawa mong kasalanan. So, nung nagko-confess si Jonas, ipinaliwanag niyang lahat. Ako'y follower ng Diyos. Pero sumuway ako sa kanya. Inuutusan niya ako pumunta ron, pero pumunta ako rito. Diba? Sinusundan ako ng Diyos ko. Sabi niya. So, ipinaliwanag niyang mabuti. Lalong nangilabot yung mga tripulante. Sabi nila, ano itong ginawa mong kasalanan? Delikado tayo sa Diyos mo. Pinarurusahan niya tayo. Diba? So, yun yung kanilang sinabi. Verse 11 and 12. Lalong lumakas ang bagyo, kaya si Jonas ay kinausap uli ng mga tripulante, ano ang ibig mong gawin namin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis niyo ako sa dagat sapagkat alam kong ako ang dahilan ng nangingit-ngit na bagyong ito, sagot niya. So what shall we do to calm the storm? Anong pwede namin gawin para mapatigil ang bagyong ito? Yan ang kanilang question. Diba, magandang tanong din natin yan eh. Pag mayroong mga bagyo, may mga pagit na epekto ang bagyo, ang question natin, how to stop this? Paano natin mapapatigil ito? Yan ang question nila kay Jonas. And the obvious answer of Jonah, throw me. Get me out of your boat. Titigil ang bagyo, huhupa ang bagyo, matatapos ang lahat ng ito. Dahil ako ang sinusundan ng bagyong ito. Verse 13. Pinipilit sana ng mga tripulante na itabi ang bapor, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. Anong ibig sabihin nun? Ayaw nilang ihagis si Jonas. Kasi natatakot din sila. Kasi pag hinagis nila, alam nila mamamatay yun. Kaya sinikap nila na gawin ang lahat pero hindi pa rin naayos ang sitwasyon. Diba? Sabi ni Jonas, ihagis niyo ako, ihagis niyo ako. Sabi ng mga tripulante, ako, delikado yan. Hindi natin ihagis. Mababait yung mga tripulante. Mga Filipino yan eh. Mga tripulante siguro doon, mga sakay ng barko, mga Filipino. Mga mababait. Yung bang alam na kung sino ang may kasalanan, hindi pa inihahagis sa dagat. Alam na siya ang may kagagawa ng lahat, ibinoboto pa rin. Diba? Alam na ito ay
yung mga relief goods ay kinakamkam, di ba? Ay iboboto pa rin yan. Di ba minsan gano'n? Mga Filipino, mga tripulante. Ano? Sabi na ni Jonas, ihagis niyo ako sa dagat, ayaw pa rin ihagis. Di ba? Ganun ang ibig sabihin. Para pumayapa ang dagat na ito. Verse 14-16. At nanalangin sila ng ganito, Yahweh, naway huwag niyo kaming parusahan o ipilang na mamamatay tao sa gagawin namin sa taong ito. Yamang kayo na rin ang nagpahiwatig ng dapat namin gawin. Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. Take note. At bigla itong pumayapa. Dahil dito, sinidlan sila ng matinding takot kay Yahweh kaya't nagandog sila at namanata sa kanya. The storm stopped instantly. Pagkatapos na ihagis nila sa dagat si Jonas. Yan lang naman pala ang paraan. Inihagis si Jonas doon sa dagat, tumitigil at pumapayapa ang mga bagyo. Sabi nila, Lord, huwag niyo kaming ibilang na mamamatay tao. Hindi namin gusto ito, pero dahil ito yung message niyo, okay. Nihagis sa dagat. Pagkahagis, parang walang nangyari. Tigil ang bagyo. Pumayapa ang hangin, pumayapa ang alon, pumayapa ang lahat. Sa kanilang kapaligiran, lalo silang natakot sa Diyos. Lalo silang namangha sa kanilang nasaksihan. Kaya naman nagpuri sila at naghandog ng mga handog na susunugin sa ating pong Panginoon. And verse 17 and verse 1 ng chapter 2, si Yahweh naman ay nagtalaga roon ng isang dambuhalang isda. Nilulod nito si Jonas. Siya'y nanatiling 3 araw, 3 gabi sa tiyan ng isda. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. So Jonah was swallowed by a big fish. Diba? Sent by God. Ang Diyos ang nagpadala ng malaking isda na ito. Yung isda naman, sugod agad, nilunok si Jonas. Diba? So, anong gagawin ko rito? Ito ba'y lulusawin ko na? So, dyan lang. Then, anong nangyari kay Jonas? Siya ay natutong magbalik sa Diyos. Natutong tumawag muli sa Diyos. Nakakilala muli sa Panginoon. So, Jonah was forced to pray, to meditate, to repent. Nagbalik agad siya sa Diyos at katakot-takot ng paghingi ng tawad sa ating pong Panginoon. Diba? Sa kanyang mga ginawa, pinupuwersa tayo ng langit na magbago at magsisi sa mga kasalanan natin at magbalik loob sa Kanya. Dahilan sa mga nararanasan natin sa buhay na ito. Dapat matauhan tayo, katakot-takot ng hirap ang nating nararanasan. So ang message ng Diyos kay Jonas at message sa atin is the same. Magsisi at magbalik loob sa Diyos. Di ba yun ang kailangan? Ang problem sa atin, pag may bagyo, nagbabalik loob. Pag wala na ulit bagyo, wala na ulit. Di ba? Minsan ganun nagiging problema sa tao. Verse 10, kinausap ni Yahweh ang isda at si Jonas ay iniluwan nito sa dalampasigan. Buti pa ang isda, madaling kausap. Di ba? Ang daling kausap yung isa. Sabi ng Panginoon sa isa, ayan, lunokin mo yung taong yan. Lunok. Iluwa mo. Luwa. Madaling kausap yung isda. Nakikinig sa Diyos. Tayo ba nakikinig sa Diyos? Nakikinig ba tayo? Marunong ba tayo sumunod? O baka mga suwail. Di ba katabi mo, mukha ba suwail yan? Di ba dapat masunurin tayo sa Diyos? Importante yun na ginagawa natin. Minsan, mga simpleng batas na hindi natin magawa. Magsuot ng face mask, face shield. Diba? Limitahan ng paglabas, lalo na kung wala namang kakwenta-kwenta ang gagawin. Diba? Para hindi mag-spread ng lalo yung virus. Diba? Ganun ang ibig sabihin, napakasimpleng mga batas, pero hindi natin magawa. Diba? Kung ipalunok pa sa iyo si Jonas, hindi lalong di mo magawa yun. Diba? So, yun ang ginawa ng isda. Nakinig sa Diyos, sumunod sa Diyos. Si Jonas di sumunod sa Diyos Kaya siya napahamak. Diba? Ganun ang nangyari sa kanyang buhay. Listen, storms will come whether we like it or not. Diba? Ang bagyo dumarating talaga. Next year, may mga bagyo na naman at malalakas na bagyo. Hindi ako nagpipredict, baka gawin niyo akong sabi, naku, nag-predict si brother, Uy, nangyari nga! Mga kapatid, kahit sino pwede magsabi nun, dahil mangyayari yan. Walang nakapagtataka sa mga pagdating ng bagyo, dahil natural yan.
Di ba darating at darating ang mga bagyong yan? Ano po, yung sobrang lakas ng mga bagyo, nangyari na yan o mangyayari ulit yan. Lumalala lang ang sitwasyon dahil inuulit ko. Kagagawan natin. Di ba? Tinanggalan natin ng lugar ang tubig. Di ba? Tinanggalan natin ng sisip-sip ng tubig yung mga bundok. Kaya lang lumalala ang sitwasyon. Di ba? Sa mga karanasan natin, storm will come. Lagi natin tatandaan yan. Hindi ako nagbipredict. Diba? Huwag niyo akong gagawin kung ano-ano na nangyari nga ang sinabi ni brother. Mangyayari talaga yun. Actually, mga taga Marikina nga, may tawag na sila riyan eh. Annual ano na yan eh sa kanila. Taon-taon talaga nangyayari na sa kanila yung paglubog. Alam na nila yun. Diba? Yearly talaga yan na nangyayari sa atin. But don't be sad. Big storms will go. Wala namang bagyong pangmatagalan. Ilang bang oras lang ang bagyo? O sabihin natin isang araw, sige, buong isang araw. Diba? Natatapos din. Diba? Hindi naman binabagyo tayo ng buong isang linggo, buong isang buwan, buong isang taon. Hindi naman, napapahinga naman tayo. Sasandali lang naman ang mga bagyo. Kasi kung yan ay magtatagal, ay kung talaga mamamatay tayong lahat. Diba sa panahon nga ni Noe, 40 days and 40 nights umulan. Laki na ng tubig eh. Baha ang buong mundo eh. Tayo, di ba, isang araw lang, o umaapaw, kung isang linggo pa yan, di lalong wala nang mangyayari sa atin, storm will go. Di ba? Matatapos din yan. No matter how bad things get, the storms will pass. Because storms are not permanent. Storms are not forever. Di ba? Hindi yan pang matagalan. Yung mga bagyong literal at mga bagyo ng buhay ng bawat isa sa atin. Ang kailangan lang, yung disobedient and ungodly ay kailangan nating itapon sa dagat. Kaya may bagyo sa barangay, sa bayan, sa bansa at sa buhay natin dahil merong ungodliness sa puso natin. Di ba? Tingnan mo ang katabi mo, mukha ba siyang unas na dapat itapon sa dagat? Itatapon ba lang? Pwede ba itapon yan? Para matigil itong mga dilubyong nararanasan natin sa buhay. Huwag niyong gawing literal. Baka naman biglang ipagtatapon niyo yung mga tao sa dagat. Ang pinopoint out natin ngayon na pwede nating itapon, yung mga kasamaan ng puso natin. Diba? Yung mga bagay na narong karumihan sa ating pong mga buhay. So anumang karumihan, kasalanan at pagsuway sa ating mga puso, ihagisan natin sa dagat para tumigil ang mga bagyo ng ating pong mga buhay. Dahil madalas, kaya may bagyo, kagagawan din natin. At inaantay lang tayo ni Lord na magsisi at manumbalik sa Kanya to stop the storm. Let's pray. Lord, salamat po sa inyo pong mga aral na muli po ay nagpapaalala sa amin ng mga dapat po namin gawin, lalo na po, Panginoon, sa pag-aalaga ng kalikasan. Salamat po, Panginoon, sa mga mensahe ninyo ng pagpapalakas ng kalooban, lalo na po sa ganitong mga panahon ng mga sunod-sunod na mga bagyo na nararanasan ng aming pong bansa. Ang prayer po namin lalo tigit sa aming pong mga kababayan na hanggang ngayon ay lubog ng mga baha, maraming nasirang mga pananim, maraming kabuhayan ang nawala. Ang prayer po namin sa inyo, Panginoon, tulungan niyo po silang makakita muli ng mga pag-asa sa kanilang buhay, lalo na po sa inyo pong banal na pangalan. Samahan niyo po sila sa ganitong mga panahon. Tulungan niyo po sila na lalo silang manalig sa aming pong Panginoong Jesus. Pinagpe-pray din po namin, aming pong mga kababayan na hindi po masyadong nasalanta, nawa po naroon po ang kanilang mga puso para tumulong sa kanila pong mga kababayan. I-bless you po, Panginoon, ng bawat isa. I-bless you po ang Cardona Church of Christ in Jesus' mighty name. Amen. Ano po tayo lahat?